Any other questions on this matter? Ma'am? Question? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa case po ni former President Duterte. Any other questions with the institutional topic? None? So, let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the... Alam mo yan yung sinasabi natin di ba mga kababayan na masyadong sablay yung ipa-inhibit. Ang daming nagsasabi niyan. Actually, yung mga yung mga komunistang NPA yung mga nagsasabi niya ng mga party list na dapat mag-inhibit ang mga senator judge. Una-una sa lahat, hindi pwede yun mag-inhibit ang senator judge. Only the judge can say that. Okay? You can say your argument. He would listen to you. They would listen to you. Pero hindi ibig sabihin matik po yun. There is no such thing as sanction from a higher court because the higher court is the Senate itself. Bakit po? Again, balik po tayo dun sa sole authority pagdating po sa impeachment. It's the Senate. And the presiding officer cannot say that. Why? The term is presiding. Hindi po siya ang hari ng Senate. Pagkadating po sa court, Senate court, as a court o as an impeachment court, ang papel po ng Senate President, it's presiding senator judge. It doesn't mean he is higher than the other senators. Kaya nga laging pinagbobotohan Kaya nga pinapayagan niya mag-motion ng lahat. Tapos pagbobotohan, it's always the majority. Etong mga tatatanga-tangang NPA na mga komunistang kongresista, wala hong alam sa batas yan. Paano, di ba? Sa eskwelahan na kanilang itinatayo sa probinsya, puro NPA ang nagtuturo. Kaya walang alam yan sa batas. Ang alam lang yan, magpakalat ng terorismo sa Pilipinas. Kaya yung mga nagmamagaling na kailangan mag-inhibit, wala hong alam sa batas yan. Tuloy ito. Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response? Sabi daw dito,
yung daw pagsagot ni VP Sara Duterte ng kanyang impeachment, magbo-boost daw ng businesses sa mga foreigner. Ulul. Gago! May impeachment o wala, ayaw nang pumasok ng mga investor. Hindi dahil kay VP Sara Duterte, mga hindot kayo. Hindi, alam nyo bakit? Safety pa lang nila eh. Kaya nga, di ba, ang dami na pong mababasa tayo na mga abiso ng mga embassy sa kanilang sariling citizen na sinasabi, mag-ingat, kung maaaring iwasan pumunta. Kasi nga po, dahil sa safety. Hindi dahil kay VP Sara Duterte. Kung ayaw nila mag-invest dito, it's because of corruption. Oh, Jesus. Ito na lang halimbawa. If you are a US company, okay, if you are a US company, then you would know that one of the most powerful government official in the Philippines is Romualdez, the Speaker of the House. And you are from the US. Di ba? Sino ba si Romualdez? Si Romualdez lang naman po ang may kaso. May alleged case diyan sa US, di ba? Meron pong akusasyon sa kanya na involved doon sa Okada. Yan po ay nakasampa po sa Amerika. Ibig sabihin po, lumalabas yung pangalan niya doon. Hindi natin sinasabing guilty siya doon, ha? Wala po tayo sinasabing guilty siya doon. Pero kung ikaw US company and you would see that the cousin of the president and one of the most powerful person in the Philippines right now is involved in a anomaly, di ba? Kahit hindi pa po yan nahuhusgahan ng korte, mapagdadalawang isip ka. Sandali, ba't ganyan sa Pilipinas? The mere fact that masasabi nating binansagan ng buong mundo, hindi lamang po ng Pilipinas, binansagan ng buong mundo, sa matter of fact, ginagawang katatawanan ng ilang mga Hollywood movies. Di ba? Yung salitang, ano ba yun? Imelda, basta something. Because doon sa pagkakamal ng madaming sapatos, yung kayamanan, yung mga kasong natalo sa Amerika, yun pa lang Tapos malalaman nila na isang anak pala ng presidente ng Pilipinas. Doon pa lang, talagang bababa ng kumpiyansa ng mga investor. Ano kinalaman ni VP Sara Duterte? Sa katunayan niya, sasabihin pa nila, si VP Sara Duterte, yan yung tatay niyan, ang malupit pagdating sa laban sa krimen, sa war on drugs. Naging mapayapa ang Pilipinas, naging stable ang Pilipinas nung panahon ng kanyang tatay. So talaga nga namang mas gaganda pa. Wag niyong gawing rason yan si VP Sara Duterte ang dahilan ng pagbaba at pagbagsak ng kumpiyansa ng mga foreigner. To that call of the business sector. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng... Nagigets nyo? Wala pong ano yan.
again paulit-ulit natin itinatama yung mga tangang konsepto ng mga pinklawan at saka ng mga Gen Z na uto-uto at tatanga-tanga. Sorry pero marami po talaga. Oh, sorry pasensya na yung mga Gen Z dyan na nagmamagaling, pwede ba manood na lang kayo ng mga K-pop? Huwag na kayo makisawsaw sa politika. Kasi ganito ginagawa ninyo, nanonood kayo ng itong K-pop na boy band. Tapos biglang dadaan sa feed ninyo yung propaganda ng mga pinklawan. Bigla nyo na lang paniniwalaan without even researching. Kasi nga, hindi naman talaga kayo involved, wala kayong alam. Nanonood lang kayo ng K-pop, biglang dumaan kayo doon sa mga kaibigan ninyong komunista na nagpapakalat ng fake news about the Dutertes. Ganyan kayo katanga, hindi kayo nagre-research. Yun ang problema sa mga, sorry pero totoo ito. Maraming Gen Z ang bobo ngayon. Bakit? Hindi naman nagre-research niyan Marami nga dyan galit lang sa mga Duterte. Bakit? Kasi yung ama nila at yung nanay nila na nag-aaway at hindi umuuwi at mga irresponsableng magulang ay mga maka-Duterte. Hello? Real talk ito mga kababayan. Real talk ito. Minsan din kasi tayo mga magulang, kasalanan din natin Alam nyo, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo, sa mga magulang. Sa inyo, kayo mga magulang. Dalawang ang kahulugan ng magulang. Magulang as parents. Magulang as in mapanlinlang. Mapanlamang. Sorry, hindi mapanlinlang. Mapanlamang. Magulang. Sa basketball, pag sinabi mo, magulang yan. Ayokong kalaro yan. Mapanlinlang yan. Foul ng foul. Foul. Gusto mo nga sitayin F po ang foul Hindi Paul. Hindi, bakit ko sinasabi? Kasi minsan yung mga magulang, if you want to destroy your children, be hypocrite. Yung Duterte, ayaw namin sa mga kurap, ayaw namin sa mga ito, pero sila magnanakaw sa opisina. Sumunod tayo sa batas. Ganito ang ating gawin sa bayan natin. Mahalin natin ang bayan. Tapos, anak, tapon mo lang dyan sa labas yung basura mo. Madudumihan tong kotse natin. Buksan mo yung bintana. Bubuksan yung bintana. Tapon mo dyan. Yun yung mga sumisira sa kabataan. So yung pananaw nila ngayon, sandali, akala ko ba gusto mo ng makabayan ka, daddy, kaya gusto mo ng Duterte. Pero itong pinagagawa mo sa akin, itapon yung basura sa tabi-tabi, hindi sumunod sa traffic lights, talaga nga naman, ikaw, bilang anak, magre-rebelde ka. Ay, wala naman pala tong tatay ko, tong nanay ko, pareho pala naman tong gago. Siguro, pinklawan na lang ako susunod. Sorry, that's the reality. Hindi, alam nyo kung bakit. Kasi marami na nag-uusap-usap. Itong panahon ngayon, ito nakarang eleksyon, maraming nabulaga na dumami talaga ang kabataan na bumoboto. Tandaan ninyo, diyan magaling, 50 years na nakikipaglaban ng propaganda itong mga animal na mga NPA na ito. 50 years nilang ginagawa ang propaganda nila. Nakita nila, kabataan is the key. Kaya nga, diyan sila nagpakalat ng NPA sa mga eskwelahan. Nagigets ninyo? Tapos, ang pumipigil dyan at na number 1 na kalaban nila dyan ay yung DepEd Secretary na si BP Sara Duterte. Kaya yung confidential funds ang tinarget nila. Imaginein mo, the confidential funds is being used to protect the student from these NPAs. This confidential fund was used para, siyempre, suhulan na bumaligtad yung mga NPA. Alam mo yun? Kasi, alam mo, sa mga ganyan, sa mga spy, money is the key. That's why there is a confidential funds. Di ba? Yan ang ginawa ng Office of the Vice President pagdating doon sa DepEd nila dati. Ngayon, the very thing na ginagamit ni BP Sara Duterte to destroy, to stop,
this communist, this NPA, yun ngayon ang ginamit nila to try na sirain ang imahe ni VP Sara Duterte. Yan ang ginamit nila sa impeachment, yung confidential funds. Na in reality, yan ang pumipigil na lumawak ang mga NPA. Kabataan. Kaya nga itong eleksyon na ito, nakita niyo? Sino mga nanalo? Sige, tingnan ninyo. Oh. Komunista. Mga komunista. Mga supporter na mga komunista. Mga nagtatago sa bandila ng Pinklawan at Dilawan pero in reality komunista. Kunwari sila ay makabayan pero in reality they're being controlled by this NPA. Gago! At sino ang hadlang? Walang iba kung hindi ang mga Duterte. Kaya, dinidestroy nila as much as they can the Duterte. Pinapatanggal sa opisina, ayaw manalo. Hindi nyo napapansin? Ito ultimong mga media, talagang atat na atat matanggal si VP Sara Duterte. Kasi, di ba, tandaan niyo, sinabi mismo yan ng mga dating kadre, dating mga propagandista ng NPA na balik loob na sa gobyerno. Sinabi nila yan eh. Isa yan sa unang pinepenetrate ng mga NPA media. Ako naniniwala na napakarami ng NPA sa loob ng media. Marami nang nagpapanggap dyan na midya-midyahan pero sa totoo lang, NPA. Oh, number 1 yan. Oh, tuloy natin Accountability ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung... Oh, 'di ba isa ho sa mga umamin po diyan yung bumaligtad na taga Cebu? Maalala nyo? Oh, isa ho yan sa mga umamin yung bumaligtad na taga Cebu. Na congressman. Inamin niya yan sa rally mismo. Saan na nga ba yun? Hindi ko na... Sandali. Oh. Hindi ko na matandaan kung saan pong video yun. Pero, wait Chotomate kudasay. Chotomate. Wait Oh, basta, nawala lang sa sa listahan ko. Yung pag-amin niya na, alam mo yon na kaya lang naman ako pumirma kasi para matulungan ko kayo na yung mga project ay matuloy, ganyan-ganyan. Di ba? Hindi lang yan. Si Tiangco na mismo, nakaalyado po nila. Campaign manager ng alyansa, isinasabing may ipinangako ang leadership ng Kamara sa mga kongresistang pipirma ng impeachment. At sabi nga ni Marcos daw, according to Tiangco, wala tayo pinangako dyan. Pero, ang nangako ay yung leadership ng Kamara. So doon pa lang, tanginan yan, hindot na mga korap kayo. Hindi, wag na tayo maglokohan. Paikot-ikot pa tayo Yun naman talagang tunay na korupsyon. Di ba? That is a legal vote buying. Di ba? Legal vote buying. Bakit? Idinaan sa ayuda, dinaan sa proyekto. Pero it's all bullshit. Ibig sabihin, lahat po yan ay panunuhol sa mga kongresista para impeach si VP Sara Duterte. Kaya nga magtataka kayo Kung talagang yung mga komunistang party list
mga komunistang congressman, talagang galit sa korupsyon. If really, alam mo yon, anti-corruption sila, di sana pinunan nila ito na nangako daw, di umano, itong leadership ng House sa mga kongresistang pipirma ng impeachment. O baka naman pati sila nabasbasan. O baka naman, sila po ay nabiyayaan. Gago! Kaya hindi sila nagsasalita. Kasi concern nila, corrupt daw si VP Sara Duterte because of the confidential fund. Na magkano lang. Dito, ilang milyon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera.